Yung totoo, sino nga ba ang tunay na nag-enjoy, yung anak o yung nanay? Dito nga pala yan sa Legoland Discovery Center. Tapos located siya sa loob ng isang mall. Actually, hindi nga namin ine-expect na marami din palang magagawa sa loob. Akala namin indoor playground lang siya. Pero in fairness, meron din siyang mga rides, meron ding mga creative workshops, pero may schedule lang siya. Meron din silang 4D na studio. Basically, para siyang sinihan na 3D kaya kami naka-glasses. Tapos, merong mga wind, water, and snow, ganon. Anyway, habang busy yung mga kids maglaro dito sa may play area, pumunta muna yung mga adults dun sa may mini-land. Dito naman makikita yung mga miniature and interactive na Lego version ng mga sikat na landmarks dito sa Hong Kong. Look how big it is. Lego yan, guys. Ang laki-laki. Grabe, amazing. It's so big. Asan yung mga pinipindot? Meron din pala ditong racing, so naglaban kami ng sister-in-law ko at saka ng isang random na bata. Ano ba? You're so fast! I'm reading all the grown-ups. Why? I'm so slow! Lumiwanag, kanina ang dilim. Amazing. Pindutin mo. What? Diyan tayo kanina? Hindi, dyan tayo kain mamaya. Asa na pindutin mo? What happened? Yan na, yan. May gumagalaw yung Okay. Pwede ka dun sa loob, oh. Hala, sige. Take a picture of me. Okay, bye. Okay, bye. Ayan natin yung Peak Lab eh. Lab, dyan tayo pupunta oh. Tara. After namin mag-ikot-ikot, pumila na kami dito sa may Kingdom Quest. Para din siyang train ride, pero meron kayong hawak na weapon, tapos isushoot nyo yung mga kalaban. Yung nakikita nyo pala sa harapan namin is monitor yan ng score. So every time meron kaming napupuksa na mga kalaban, tumataas yan. So nagpapataasan kami ng mga pamangkin ko. Oh, yung bang-bang the zombies! The zombies! At syempre, talo na naman ang isang Mother Chinimay. Abaw, sakit kaya sa kamay. Chinese nga pala yung salita dito, pero dun sa pinaka-show na pinanood namin sa 4D na theater, wala siyang salita kasi parang Lego animation siya na medyo slapsticks. Did you have fun? Yes, go play na again! Tapos ito naman yung sinasabi ko na ride, Merlin's Apprentice yung tawag dito. So mga twice ata or 3 times kami sumakay ni Kitty dito. Paikot lang naman talaga siya, pero merong pedal na kapag tinadyakan mo, aangat siya and bababa. Did you have fun? Kitty! Yay! Dali. Did you have fun? So next ride. Okay. So do you remember this one, Kitty? Yes. Oh, what's this? Sunglasses. Yeah, what did we do inside? We put the bag on the glasses and then slide them. No, we did not slide there, sweetheart. And jump. Yeah, we just made the car and then we tested it out there to slide. Daddy, we made it. Yeah. We slide. Yeah, there. Ito yung nag-slide kang tunay. I can slide. Yeah, you slide. did. Yes. I built that. Yeah, we built it together, remember? Yes. It will fall. Oh. So what are we building? A towel. Wow. And then slide. Get the food and juice also. Bumili nga pala ako ng Lego ng nabaunan. Kinuha ko na syempre yung kulay pink. Kasama voice over. Ano ang maganda? Apple na lang o grapes? Apple na lang. Pero pa yung mga ibang flavors. Peach siya na, peach. I'm a pizza. I am very, very hot. After namin kumain, dumiretso na kami sa may gift shop. 3 hours lang pala kasi yung ticket na nakuha namin. Fun fact nga pala, dito sa lugar na to, hindi ka pwedeng kumuha ng ticket kung wala kang kasamang bata. O diba, baliktad. Aba, oh. Ano ang itsura?
na yan. Bakit naman ganyan? Okay na yun. Ito nga pala yung ginagawa ni Daddy Chan. Bale, 3 pieces, $99 na siya. Build your own Lego yung tawag. Round 1, fight, knockout. Ding, ding, ding. Sayang nga kasi nung natapos kami sa Legoland, tulog na si Kitty, nakita namin puro laruan pala ng bata dito sa mall na to, or at least dito sa area na to. Meron din ditong Build-A-Bear, so pipili ka ng pinaka-character ng stuffed toy mo, tapos bibihisa mo siya, ilalagyan mo ng accessories. Meron din ditong mga area na pwede kang gumawa ng slime. Ito nga, glow-in-the-dark pa. Natuwa nga rin ako kasi merong corner dito na ASMR, so pwede mong pakinggan yung slime kapag nilalaro-laro mo siya. And if you know me, mahilig talaga ako sa ASMR, as in pampatulog ko siya every night. Tapos para mag-glow pala siya, ilalagay mo sa charging station. Anyway, babalik na lang kami dito next time pag gising na si Kitty. Aba, pasintabi sa lahat ng hindi pa kumakain kasi nakakagutom tong video na to. Kung may plano kayong pumunta ng Hong Kong, isa talaga to sa hindi nyo pwedeng ma-miss out yung pagkain ng street food dito sa may Temple Street. Sa lahat ng mga in-order namin, isa to sa mga pinaka-favorite ko talaga. So, kiampong yung tawag dito. Tapos, meron din silang tinatawag na mock shark's fin soup. Which means, hindi tunay na may shark's fin dito. Based on my research, nire-replace nila yon ng mung bean vermicelli. After namin kumain ng rice, nag-order kami nitong Yakult na shaved ice pang himagas. Kakagaling lang namin ito maglaro sa Legoland. Hindi talaga kami nag-dinner para sulit yung food trip namin dito sa Temple Street. Nasa Yakult na sobrang fun. It melts in your mouth. Hindi pala namin kasama sila Lola Lita and Kitty and Ate Lynn dito. Nagstay na lang sila sa hotel kaya in-orderan namin sila ng food. Medyo mahaba-habang lakaran din kasi from our hotel. Although kaya naman, walking distance pa rin siya. At saka inaalala rin namin yung dami ng tao kasi baka marami sobra yung tao. Although nung pumunta kami, sakto lang naman. Actually, maganda nga yung time ng punta namin kasi pumunta kami dito 1 week after na ng Holy Week. So lahat ng mga nagbabakasyon, halos nakauwi na sila. But anyways, kasama nga pala to sa tinake out namin. Bali, ang tawag dito, beef stir fry na meron siyang kasamang noodles. And for dessert, syempre, hindi natin pwedeng ma-miss out yung famous egg puff nila or yung egg waffles. Sa atin na ba yan? Sa atin na yan. Abang na abang yarn. Abaw! So, ito nga pala yung price, 2 milk tea, 1 egg waffle, tas yung in-order namin is yung cookies and cream, yun daw kasi yung bestseller. And legit naman talaga yung chismis, yummy naman talaga siya, crispy on the outside, tapos soft sa loob. Pero ang tanong, pasado kaya kay Kitty? Ano sa tingin nyo? Sobra nang minahal naman yung pancake. Sobra. Dumaan din pala si Daddy Chan sa 7-Eleven and meron siyang nakita na Hello Kitty blind box. Aside doon, kumuha rin siya ng mga snacks na first time niyang nakita dito lang sa Hong Kong. Yay! Daddy has a surprise! What's that, Daddy? Tataratarat. Yay! Ang ngiti ng anak mo. Open it. This one. I want this one, open it. Open it. Cut it first. Yeah, yung foil niya. Parang sa ni Angel Labo. What's that inside? Wow! What's that? Hello Kitty. Anong Hello Kitty? Let's see. Kinis. Cut this. What's this? Oh, pang display. Kunin naman ito. I think, what did we get? Open that. Nakuha natin yung merong Open cactus. that. Open. Nakuha namin is itong Sea Desert Adventure. Wow. Desert Let's put it in Adventure. her display. Ganda, Chin. Ang ganda nga. Magkano? Kaya gusto ko malaman magkano. Sinambahan ko lang eh. Ganda niya kasi. Meron siyang kasamang parang acrylic container. Tapos meron ba mga background? Eme. Oo, background eme like this one, oh. Sulit. Kaso, Actually, ito is hindi alam ni Daddy magkano nabili. Oh, pakitranslate nga. Magkano daw? Feeling ko 84. You Ewan. open that. Almost kapresyo niya pala yung Sunny Angel, mga 500 plus. 500 to 580. Mamimili ka lang kung Or 600, ganun. Kung may desert eme or ganyan. Desert. Ay, kung... Ay, wait. Ano tong mga ibang pieces? Kung open casing or... Close. Sobrang ganda nito. Ayan siya. Oh. Kala ko ito yung makukuha ko, Chin. Parang gusto ko patuloy ng isa pa.
What's that? It's a Pops. Wow! It's so yummy. Then, mga kakaiba tong binili mo, Daddy, ah. Ba, minsan ka lang nandito eh. Alam naman, bilhin ko pa rin yung... Meron sa Pilipinas. Ako, I wanna try it. Tilili ka, tayo mo. Bigyan mo si Mama. Parang hindi naman bet ng anak mo. Sarap. Di ba? Kakaiba. Kung ano yung nilaki nung cup noodle, yun ang niliit nung coke nila. 8 ml. Another must try pala is itong tart sa Bakehouse. Super sarap. Tara, kain tayo!